Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Danica, palagi mo nga alagaan ang kakambal mo, okay? Alam mo naman yun, hindi sanay na wala ka sa tabi niya. Gusto palagi kang kasama. Wika ng ina habang sinusuklay ang mahabang buhok ng batang si Danica sa harapan niya. Bakit po? Aalis po kayo ni Papa? Takang tanong ni Danica sa kanyang ina, saka ito nilingon. Saan po kayo pupunta? Wala kaming pupunta ng inyo Papa. Pinapaalala ko lang sa'yo kasi palagi mong iniiwanan si Rafael sa school nyo. Anito, saka ibinaba ang suklay sa mesa upang itirintas ang buhok ni Danica. Nagsusumbong sa akin ang kambal mo, ang sungit mo raw kapag kasama mga friends mo. Hindi mo raw siya pinapansin at itinataboy mo pa daw siya. Huwag ganoon anak. Isama mo si Rafael sa'yo. Ipakilala mo sa mga friends mo. Kasi naman po ma, palagi siya nakabuntot sa akin. Ayaw niya makipagkaibigan sa iba niyang kaklase. Gusto palagi akong kasama. Nakakainis kaya? Bahagyang natawa ang kanyang ina. Intindihin mo na lang Danica. Mahiyain ang kakambal mo. Hindi sanay makipagkilala at makasalamuha sa tao. Gusto niya lagi kang kasama kasi sanay at komportable siya sa'yo. Di alisin po niya ang hiya niya. Ang hina-hina naman ni Rafael. Grade 2 na kami pero parang baby pa rin. Wika pa nito saka pinag-cross ang magkabilang braso. Paano kapag malaki na po kami? Ganyan pa rin ba siya? Sa tingin ko, hindi na. Tugon ng kanyang ina na tila ba kumpiyansa siya sa isasagot niya. Kapag ikaw ay dalaga na at siya ay binata na, tiyak akong ikaw na ipagtatanggol at poprotektahan ni Rafael. Nakasisiguro ako sa bagay na yun anak. Napanguso na lamang si Danica. Sana po totoo yan. Sana maging katulad siya ni Papa na matapang, saka malakas para di siya mukhang laging kawawa. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Danica na maalala ang pag-uusap nila noon ng kanyang ina. Hindi niya akalain na magkakatotoo pala ang hiling niya noon na maging katulad ito ng kanilang ama. Matapang, mapagpanimula at nagiging malupit sa mga tao sa paligid niya. Subalit sa kabila noon, nakikita pa rin ni Danica ang kilos at ugali sa loob ni Rafael na kailanman ay hindi na mabubura. Ang pagiging balat sibuyas. Ramdam pa rin niya ang pagiging sensitibo ni Rafael sa lahat ng bagay. Kagaya pa rin ito ng dati na hindi pa rin ito kayang kontrolin ang kanyang emosyon at hinahayaan ang sarili na magpatangay na lamang sa nararamdaman niya. Pinapakita nitong matapang at wala siyang kinatatakutan, ngunit sa loob nito ay mayroon pa rin itong kinukubli na kahinaan. Bilang kanyang kakambal, malakas ang koneksyon nila kaya batid niya ang mga bagay na hindi kayang ilabas ni Rafael sa iba. Ito na po ang red wine nyo, senyorita. Pasensya na kung natagalan. Mula sa pagkakahiga sa pool chase, bumangon si Danica upang kuhanin ang baso at dalang red wine ni Manang Linda na ipinakuha niya kanina. Manang Linda, may itatanong po ako sa inyo. Aniya habang nagsasali ng wine sa basong hawak-hawak. Ano pong masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa asyenda? Malala ba ito o mas malala yung naranasan nyo noon?
Mas malala ang nakikita ko ngayon. Walang pag-alinlangang tugon nito kay Danica. Matagal akong naninilbihan sa pamilyang ito. Binata pa lang iyong ama ay narito na ako. Marami na ako nasaksihan at napagdaanan dito. Ngunit ngayon pala ako nakakita ng dalawang magkapatid na nagtututukan ng baril sa isa't isa. Hindi kaaya-ayang tingnan at tiyak ako na hindi rin ito magugustuhan ng inyong mga magulang. Hindi rin naman mangyayari to kung hindi sila nawala. Kaswal niyang sagot bago sumandal sa kanyang kinuupuan at ibalik ang tingin sa swimming pool. Pero kung tutuusin, okay na rin nawala sila para matutong tumayo sa sariling paa yung isa. Nakita nyo naman kung gaano kalaki ang pinagbago ni Rafael. Iyon nga lang ay kailangan niya pang pigain para lumbas yung buo niyang halimaw sa loob niya. Ang ibig nyo bang sabihin, talagang sinasadya niyong gawin ang mga bagay na ito? Kung kinakailangan, bakit hindi? Aniya saka sumimsim ng wine. Kaso nakita nyo naman, nagiging marupok dahil sa mag-iina niya na malaking sagabal sa mga plano niya. Siya lang din ang gumawa ng paraan para hanapin ang kahinaan niya. Imbis na nakapokus siya sa una niyang pamilya, ayan, inuubos ang oras niya sa anak at asawa. Pero hindi ba't iyon naman ang gusto mangyari sa inyo ng inyong ama't ina? Gusto nila magkaroon kayo ng normal at simpleng pamumuhay kasama ang magiging pamilya nyo. Paano kami magkakaroon ng normal na buhay kung iniwanan nila kami na hindi namin alam kung sino ang mga kaaway? Mabubuhay ba kami ng normal kung malaking trauma ang iniwan nila sa amin? Hindi nila gusto na iwanan kayo, senyorita. Walang may gusto mangyari ng bagay na yon. Sarkastiko siyang natawa at napailing sa sinabi ni Manang Linda. Alam niya kung gaano kalupit ang kanyang ama noong mga panahong nabubuhay pa ito. Alam niyang marami itong nakaaway at nakamagang mga di-ordinaryong tao na humuntong na nga sa pagkamatay kasama ang kanilang pinakamamahal na ina. Noon iniidol niya pa ang kanyang ama dahil sa pagiging matapang nito, pero nang malaman niyang kumikitil ito ng ilang mga inosenteng tao, doon siya nagkaroon ng sama ng loob at nagsimulang dumistansya sa kanyang ama. Danica, anak, parte yun ng trabaho ko at kung hindi ko gagawin iyon, ako ang papatay nila. Gusto mo bang mawala ng ama? Iyon ang naging tugon sa kanya ng kanyang ama nang tanungin niya ito patungkol sa bagay na iyon. Hindi niya nakuha ang sagot na hinahanap niya, kaya nagpatuloy siya pagtatanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Hanggang sa nangyari na nga ang kinatatakutan nila. Isang araw pagmulat na ng kanyang mga mata, wala na ang mga magulang nila. Noon hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang ama at ina hanggang sa isang araw, nagising na lang siya sa katotohanan ng lahat ng kasalanan ay dapat na pagbayaran. Tanggap na niya ang nangyari, subalit ang kanyang kakambal ay hindi pa. Naghahanap pa rin ito ng hustisya para sa kanilang mga magulang. Subalit dapat ba itong bigyan ng katarungan kung pinagbayaran lang nila ang kasalanan ginawa nila? Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kaya para kay Danica, hindi na dapat sila bigyan ng hustisya, pero kung itong kagustuhin ni Rafael, nakahanda siyang suportahan ang kanyang kakambal. At gagawin din niya ang lahat para dispatsahin ang mga taong malaking sagabal sa mga plano nito. Ilan linggo na ang nakalipas at unti-unti na bumabalik sa normal ang lahat. Parang bagyo lang ang dumaan na pagkatapos mag-iwan ng dilubyo, kailangan pa rin umusad ng lahat ng naiwan. Rafael, sasama ka ba sa paghahatid kay Amanda sa kanyang eskwelahan? Ani Sophia kay Rafael. Mauna na kayong pumasok sa sasakyan. May kailangan lang akong kuhanin saglit sa opisina. Paalam ni Rafael sa kaniya. Tumango na lamang siya at di na nagtakang magtanong pa dahil mukhang nagmamadali ito. Malaki ang nakita niyang pagbabago sa ugali ni Rafael. Naging mas maingat ito sa kanila ni Amanda. At naging banayad sa mga galaw nitong mga nakarang araw. Dati pa naman itong kalmado pero tila dumoble na ngayon na hindi niya alam kung dapat ba niyang ipag-alala. Magmula nung humingi ito sa kanya ng konti pang panahon, hindi na nito napag-usapan pa at di na rin siya nito kinakausap patungkol sa kaligtasan nila na madalas silang pagtalunan noon. Hindi naman siya tanga para di mapansin na kumikilos ito na mag-isa.
Iyon nga lang, wala siyang ideya kung ano ang pinaplano nito sa kanila o kung meron nga ba. Tita Danica! Nang marinig iyon ni Sophia, mabilis siyang lumingon sa kinatatayo ng anak at nakitang tumatakbo ito patungo kay Danica. Na mukha ngayon lang umuwi mula sa kung saan. Mabilis kumilos ang kanyang mga paa para pigilan ang kanyang anak sa paglapit kay Danica. Na kung kumilos ay parang wala nangyari. Anak, sumakay ka na sa kotse. Aalis na tayo. Aniya, saka tumingin kay Danica na tila ba natutuwa pa sa nagiging reaksyon niya. Magpapaalam lang po ako kay tita. Anito, saka yumakap sa binti ni Danica. Tita, papasok na po ako sa school. Mamaya po pag uwi ko, lalaro po tayo ulit. Oo naman, maglalaro tayo. Anito habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sophia. Pero mas masaya kapag marami tayo, kaya magyaya ka pa nang isasali mo. Talaga po? Pwede po ba mag-join si Papa at si Mama sa atin? Oo naman, kahit ganoon pa karami ang sumali sa atin. Sinisiguro ko na mag-i-enjoy tayo. Hindi niya alam kung may iba pa ba itong ipinahihiwatig, pero di siya nag-aksaya pa ng oras para patulan si Danica. Halika na Amanda. Kinilig na niya ang kanyang anak. Para di na ito makapalag, tumingin siya kay Danica. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, pero wag mong susubukan na idamay pa ang mga bata dito. So dapat na ba akong matakot niyan? Natatawang wika nito saka humakbang palapit kay Sophia. Huwag kang magtapang-tapangan kung alam mo na wala ka talagang laban. Palagi mo sanang tatandaan na mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Nagsalubong ang kiling niya habang taas na namang naglakad si Danica papasok sa loob ng asyenda. Nilingon niya ito at nakitang nagkasalubong pa sila ni Rafael. Pero kagaya ng mga nakarang araw, hindi ito nagpapansinan. Mariin siyang napapikit at iwinaksi sa isip niya ang sinabi ni Danica. Ngunit sa loob niya ay may pag-alala. Dapat ba siyang mabahala? Sunod-sunod na putok ng baril ang pinawawala ni Rafael sa shooting target na nasa kanyang harapan, habang ang kanyang isipan naman ay okupado ng mga bagay at pangyayari na ilang araw nang gumugulo sa kaniya. Mga desisyong maaaring magpabago sa takbo ng buhay niya at ng dalawang babae sa buhay niya. Nahihirapan siya at sa totoo lang, hindi rin niya alam kung tama pa ba ang mga nasa isip niya. Masyadong magulo at napakakomplikado. Si Danica, ang kanyang kambal, ay isa sa ngayon sa mga tao na higit niyang binabantayan. Alam niya ang takbo ng isip nito at hindi niya yun kontrolado, kaya ganito na lamang ang pag-aalala niya sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Walang kaso sa kaniya kung siya ang target ng kambal, subalit ibang usapan na kapag buhay na mag-ina niya ang nakataya dito. Rafael. Mabilis siyang lumingon sa kanyang likuran nang maramdaman na may tumapik sa kanyang braso, at dahil sa pagiging okupado, natutukan niya ito ng baril sa noo. What the? Mahinang mura niya sa kabinaba ang nakatutok na baril kay Sophia. I'm sorry. Hindi ko alam na nandyan ka. Obvious nga sa naging reaksyon mo. Anito saka sumilip sa likuran nito para makita ang shooting target na pinatatamaan ni Rafael. May bala ka bang butasan lahat ng yan? Mukhang wala ng space sa panibagong bala. Nilingon ito ni Rafael at doon lang niya napagtanto na halos mapuno na nga ito ng mga butas. Inalis niya ang shield na suot bilang proteksyon sa mga mata niya, pati na rin ang earmuffs na nasa tenga. Binaba niya ang baril sa mesa na nasa harap bago lingonin si Sophia. Bakit ka pala napunta dito? Wala ka naman training ngayong araw, hindi ba? May bala akong pumunta ngayon sa supermarket. Inalabas nito ang isang mahabang listahan na nasa bulsa upang ipakita kay Rafael. Nag-volunteer ako na mamalengke ngayon since wala naman akong ibang ginagawa pa dito sa asyenda. Magpapaalam lang sana ako sa'yo, baka kasi hanapin mo ako. Ganun ba? Siya, sige, sasamahan na kita. Ani Rafael. Saka kinuha ang coat niya nakasabit, sabay hapit sa balakang ni Sophia.
at mabilis itong ninakawan ng halik sa kanyang labi. Huwag mo nang tanungin kung saan iyon. Sanayin mo na ang sarili mo simula ngayon. Hindi ito nakapagsalita at balak pa sanang umisa pa ni Rafael nang hinarang nito sa bibig niya ang papel kung saan nakalista ang mga bibilhin niya. Pero hindi ibig sabihin na pagbibigyan kita. Aniya, saka naunang maglakad palabas ng pintuan. Pero muli siyang hinila ni Rafael pabalik sa loob ng shooting range at isinara ang pinto kung saan siya nito isinandal. Hindi ka naman siguro nakakalimot sa kasunduan natin, Sophia? Tanong nito sa kaniya. Nagsalubong ang kilay ni Sophia. Kasunduan? Kasunduan naman saan? Huwag kang magpanggap na hindi mo naalala. Hindi ako magtatanong kung mayroon ako naalala. Tugon niya nang hindi pinuputol ang diretsong mga tingin kay Rafael na ilang pulgada na lang ang lapit nila sa isa't isa. Sobrang importante ba niyan? Wala kasi akong matandaan na kasunduan maliban dun sa una nating deal. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago mapagpasya ni Rafael na lumayo kay Sophia. Wala. Kalimutan mo na lang. Halika na. Umalis na tayo. Nito saka binuksan ang pinto na kamuntik na niyang ikinasubsob. Napaawang na lang ang bibig ni Sophia dahil sa bilis ng pagbabago ng mood ng kasama niya. Ano ba kasing deal yun? Tanong sa sarili niya bago sumunod kay Rafael na nauna nang lumabas ng silid. Sinubukan niya itong tanungin ulit pero inuba nito ang usapan kaya wala na siyang nagawa. Hanggang sa makarating sila sa supermarket. Hindi na nabanggit pa ni Rafael ang tungkol sa bagay na lalo nagpataas ng kuryosidad ni Sophia. Ilang beses siyang nagtatangka pero hindi siya makahanap ng tamang tiyempo. Pasimple siyang tumingin kay Rafael na nagtutulak ng shopping cart. Diretso ang tingin nito sa daan at kung isa kang estranghero na magtatakang kausapin ito, ay malamang aatras ka. Dahil sa itsura pa lang ng mukha ni Rafael na hindi na nga maganda ang timpla at parang may apoy pang ibubuga kapag nagtangka kang kausapin siya. Tumikhim siya at nagkunwaring may tinitingnan sa laman ng shopping cart na dala nila. Hindi ko akalaing marami pala ang bibili natin. Kaya mo ba siyang itulak? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko ngayon? Tanong nito pabalik nang hindi man lang siya nagawang lingunin. Well, baka kasi nabibigitan ka na at napipilitan lang sumama. Ayos lang sa akin na mauna ka na sa sasakyan. Ako na ang bahala dyan. Tumigil ito sa paglalakad saka siya nilingon. Kaya mo na ba itong mag-isa? Napakorap si Sophia sa di inaasang tugon nito sa kaniya. Buong akala niya ay sasalungat ito pero bigo siya. Siyempre naman. Kaya kong itulak yan. Ilan na lang naman ang kulang kaya madali na sa akin to. Sigurado ka? Oo naman. Pero sige. Kung iyan ang gusto mo. Binitawan ito ang shopping cart saka tumingin sa suot niyang relo. Hintay na lang kita sa kotse. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo na lang ako. May dala ka namang cellphone, hindi ba? Pilit ng ngiti naman ang ginawa ni Sophia bago tumango sa taong hindi marunong makiramdam sa kung anong totoo ang gusto niya. Good. Labas na ako dito. Paalam ni Rafael saka siya nito tinalikuran at tuluyan nang lumabas sa loob ng supermarket kung saan naiwan si Sophia kasama ang mga pinamili nila. Hindi ito ang inaasahan niyang resulta at kung kanina ilitong-lito siya sa kinikilos ng kasama niya, ngayon ay gusto lang nito makipagsabayan sa pagsusungit nito. Mayroon siyang ideya kung saan nagsimula ang pagsusuplado nito. Subalit wala talaga siyang matandaan kung anong kasunduan ang sinasabi ni Rafael. Ganoon ba kaimportante yun sa kaniya at ganyan siya ka bad trip? Napaikot na lang niya ang mata bago hawakan ang cart na sobrang bigat pala nang itulak niya. Nakahanda na siya nang umalis sa pwesto niya nang may bumunggo dito. Sorry. Natigil sa paghingi ng paumanhin ang taong nakasagi sa cart niya dahil nung magtama ang kanilang mga mata, tila nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Kapwa naliliit ang mga mata nila at kinilala ang isa't isa. Sophia? Ikaw ba yan?
Nang marinig ang boses nito, doon niya nakumpirma na ang taong nasa harapan niya ay ang matagal na niyang hinahanap. Michelle? Oh my goodness! Ikaw nga, Beb! Halos pataling wika ni Michelle sa kasinalubong ng yakap si Sophia. Hala! Di ko in-expect na magkikita tayo dito. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin, bruha ka? Anong balita sa'yo? Bahagya siyang natawa. Ano ba? Bumalik ako sa apartment at nightclub para bisitahin niya kayo. Pero matagal na pala nagsara yun. Wala rin naman akong contact number ng kahit isa sa inyo, kaya wala talagang ideya kung saan lupalop na kayo nakatira. Sa bagay, nawalan na rin naman ako ng kontak sa'yo dahil sa higpit ng bodyguard mo. Anito na kinakunot ng noon ni Sophia, pero bago pa siya makapagtanong ay may sumingit na sales lady at pinatatabi sila sa gilid dahil nakaharang ang mga cart nila sa daan. Agad namang sumunod ang dalawa at ipinagpatuloy ang kamustahan habang sabay na naglalakad. Kumusta pala ang baby mo? Babae o lalaki? Tanong ni Michelle na bahagya pang natawa na may mapagtanto sa tanong niya. Grabe, ilang years na ang lumipas pero ngayon ko lang malalaman ang gender at pangalan ng anak mo. Ngumiti si Sophia sabay tingin ng mga prutas na nadaanan nila. Babae siya. Amanda ang pangalan at kaka 5 years old pa lang niya nitong nakarambuan. Wow! Ang bongga! May picture ka ba niya? Gusto ko siyang makita. Nilabas ni Sophia ang cellphone na dala at pumunta sa gallery para ipakita mga litrato ng kanyang anak. Halos puro mukha ni Amanda ang laman nito dahil hindi naman siya mahilig kuhanan ang sarili. Ang pretty niya, Beb. Iyong mga mata pa lang ay kuhang-kuha na sa'yo. Komento ni Michelle at otomatikong napalitan ng pagtataka ang mukha niya na makita ang sumunod na litrato ni Amanda na kasama ang ama nito. Oh, so kayo pa rin pala ng asawa mo noon. Ha? Anong ibig mong sabihin dyan? Ani Sophia saka tumigil sa paglalakad. Beb, red flag yung asawa mo. Aware ka naman siguro sa bagay na yun, di ba? Bakit parang nagtitiis ka pa sa kanya? Saka binalik ni Michelle ang cellphone sa kaniya. Kung kailangan mo ng tulong, ay pagkakataon mo na ngayon. Ako ang bahala sa'yo. May kilala akong pwedeng magbigay ng proteksyon sa'yo kung iyon ang inaalala mo. Sandali lang, Michelle. Ano bang sinasabi mo? Batid ni Sophia ang gustong iparating nito sa kanya pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siya nitong madaliin na animoy nasa panganib siya. Sophia, wag mo nang i-deny. Minamaltrato ka niya, hindi ba? Hindi, Michelle. Never niya akong pinagmalupitan. Aniya, ngunit biglang pumasok sa isipan niya ang mga kaganapan sa asyenda. Bigla siyang napaisip pero kinimkim na lamang niya ang bagay na yon para hindi na rin magtanong pa at maghinala si Michelle. Mahal mo ba? Nabalik ang atensyon niya sa katabi niya. Mahal mo kaya pinagtatakpan mo? Michelle, hindi ko siya pinagtatakpan. So mahal mo nga. Teka nga, bakit ba kung pinaulanan mo ng mga tanong? Pwede bang ikaw naman ang magkwento? Ani Sophia saka nagsimula maglakad para ipagpatuloy ang pamimili niya. So anong balita sa'yo? Kumusta ka nitong mga nagdaang taon? Mabilis namang tinangay ng hangin ang mga tanong sa isip ni Michelle nang marinig ang tanong ni Sophia. Well, I'm getting married, Sophia. Saka itinaas ang kanang kamay upang ipakita ang singsing sa daliri niya. Invited ka ha? Punta ka sa kasal ko. Hindi ka pwedeng mawala doon. Natigilan si Sophia at doon may pumitik sa alaala niya patungkol sa kasunduan na sinasabi ni Rafael kanina. Sobrang importante ba niyan? Wala kasi akong matandaan na kasunduan maliban doon sa una nating deal. Hindi na mabilang ni Rafael kung makailang beses nang umulit sa isipan niya ang mga katagang binitawan ni Sophia na nagdulot ng inis sa kaniya. Wala siyang balak iwanan ito sa supermarket kasama ang mga pinamili nila na ubod ng dami. Pero naramdaman niyang gusto siyang paalisin ni Sophia kung kaya't ginawa na niya.
Ayaw rin naman niya magtalo pa sila at hindi niya gustong lumaki pa ang dili ng pagkakaunawaan. Kaya mas mabuti niya na lumayo muna. Huminto siya sa paglalakad nang mapadaan sa isang jewelry store. Wala siyang balak pumasok pero tila nagkaroon ng isip ang kanyang mga paa at naglakad siya patungo sa loob. "Hello sir, welcome po. Ano pong hanap nila?" Hindi niya pinansin ang sales lady na sumalubong sa kaniya. Tumingin siya sa mga nakadisplay na alahas na nasa loob ng salamin at napako ang kanyang tingin sa isang singsing na mayroong maliit na diamante na nakalagay sa gitna. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa jewelry store para tumingin ng singsing na kailanman ay hindi niya akalaing gagawin niya. Patingin nitong nasa dulo. Aniya sa sales lady na agad namang kinuha ang itinuro niya. Nang iabot, nagsimula na rin siyang daldalin nito kung gaano kaganda ang singsing na hawak niya. At sinabayan rin ng pagpapakita ng iba't ibang alahas na nasa harapan niya. "Sir, kung di nyo po mamasamain ang tanong ko, para po ba ito sa girlfriend nyo?" Tumingin si Rafael sa sales lady. "Hindi." "Ah, ganun po ba? Sir, yung hawak nyo po kasi ay engagement ring. Nag-aalang ang wika nito. Pero mayroon pong ibang singsing na para sa..." "Alam kong engagement ring ang hawak ko." Putol ni Rafael saka binalik sa sales lady ang singsing na hawak. "Kukuhanin ko to. Pakilagay sa engagement ring box yung pinakamahal at pinakamaganda." Sa una ay nagtataka ang sales lady, ngunit nang matauhan sa mga tingin ni Rafael ay mabilis itong gumalaw upang sundin ang una nilang parokyano sa araw na ito. Hindi girlfriend at hindi rin totoong asawa. Hindi malinaw kung ano ba talagang relasyon nila ni Sophia. Subalit sinisiguro ni Rafael na ang papel nila bilang magulang ni Amanda ay hihigit pa. Isang kasalan na kaya ang binabalak ni Rafael para kay Sophia? Ito na kaya ang magiging sagot upang maging maayos ang pamumuhay nila sa loob ng hasyenda? Ano ang mga pagsubok nilang haharapin na susubok sa samahan ng mga Garcia at sa kanilang dalawa ni Sophia? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!